Tatlong mahinang katok ang pumukaw sa pagmuni-muni ko sa sala ang nagpabalik ng katinoan ko. Nagmadali akong tumayo para buksan ang pintuan at tingnan kung sino ang bisita ko sa 10 oras ng gabi. Gloria, nagulat ako sa presensya ng kaibigan ko. Bakit siya nandito sa alanganin oras na? Pwede bang tumuloy? Sure, nataranta naman ako at niluwangan ang bukas ng pintuan at pinapasok ang kaibigan kong Avon ko lang nakita ulit. Pansin kong malaki ang umbok ng kanyang tiyan at mukhang hirap na hirap siya sa kanyang kalagayan kaya inakay ko na rin siyang maupo sa sofa. Thank you, humihingal na saad niya. Napatango ako at ngumiti. Kumusta ka na? Agad kong tanong nang makaupo ako. Pansin ko agad ang pananamlay ng kanyang hitsura at luhang tila nagbabadyang papatak anumang oras. Heto, kabuwanan ko na at nabahala akong lumapit sa kanya at tinanong kung anong problema nung bumagsak ng tuluyan ang mga luha niya. Base sa nakikita ko, mukhang may problema siyang dinadala. Napasigok si Gloria at pinahiran ng masasaganang luha na nagsiunahan sa pagpatak. Leonora, kung pwede sana dumita muna ako. Napatitig ako sa kanya at tumango. Dati pa man, welcome siya lagi sa pamamahay ko. Pero hindi pa rin niya sinasagot ang tanong ko kaya nirespeto ko na lang ito. Baka nagkaroon sila ng tampuhan ng kanyang asawa kaya napasugod siya sa apartment ko. Simula bata, magkaibigan na kami ni Gloria. Pareho kaming lumaki sa bahay ampunan at nang magkaroon ng tamang desisyon at tapos na sa pag-aaral, lumuwas kami pareho para makipagsapalaran sa magulong realidad ng Maynila. Salamat ulit Leonora, garalgal ang boses niya habang sinabi yun, ang laki ng kasalanan ko sa iyo bilang kaibigan mo. No Gloria, huwag mong sabihin yan, naiintindihan ko kung hindi na tayo masyadong nagkikita, may asawa ka. Wala akong asawa, napaawang ang lobby ko sa sinabing iyon ng kaibigan ko, akala ko kasi nag-asawa na siya kaya hindi niya na ako mabisita at makumusta, gusto ko siyang tanungin pero nanatili akong naghintay sa kanyang sasabihin. Hindi ako pinakasalan ng lalaking ama ng dinadala ko, malungkot na saad niya habang nagbabadya na naman ang mga luha sa kanyang mata. Bigla akong naguluhan, sa parte ko bilang kanyang kaibigan, naghalo ang nararamdaman ko, awa at galit. Bakit ka pumayag? Sino bang syunga ang papayag na maging ganun, di ba? He's rich, mayaman ang pamilya nila at mahirap lang tayo kaya pumayag kang buntisin ng lalaking yun at pagkatapos ay iwan. Di ko mapigilan ang sarili ko na magtaas ng boses. Galit ang nag-uumapaw sa akin ngayon at parang gusto kong pagsasampalin ang walang hiyang lalaking bumuntis sa kanya, ang kapal ng mukha. Hindi ako nagustuhan ng kanyang magulang, galit na galit sila sa akin nang malaman nilang nabuntis ako ng anak nila. Pera lang daw ang habol ko sa kanilang pamilya. What? Napatayo ako at napasapaw sa noo. Nakakapanggigil malaman na ganito ang naranasan ng kaibigan kong tinuring ko na halos kapatid ko na, hindi ka man lang pinaglaban ng lalaking yun. Napahikbi naman siya at nagyuko ng tingin, hindi. That beast, napamura ako at hinawakan siya sa kamay. Let's go, puntahan natin ang pamilya ng lalaking yan. Wala silang karapatan na gawin sa'yo ito. Walang kwenta pala ang lalaking bumuntis sa kanya. Walang paninindigan, hanggang pasarap lang ang alam sa kama at kapag nagbunga, tatakbo na parang bata. Mabilis niyang pinigilan ang kamay ko at nagmamakaawang tumingin sakin, nasa Amerika na sila, Leonora. Natigilan ako at napatingin sa kanya, awang-awa ako ngayon sa kaibigan ko. Nagpasya akong umupo ulit sa tabi niya saka ko hinamag ang sarili ko at napahugot ng buntong hininga. Nung huli naming pagkikita dalawa, hindi niya sinabi sa akin na ganito na ang sitwasyong pinagsusuungan niya. Hindi ko rin siya masisi kung bakit nilihim niya ito sa akin. Simula kasi nung napadpad kami rito sa Maynila, naghanap agad kami ng trabaho at nang tumagal ay napalipat kami sa mga branch at doon na ang simula kung saan madalang na kaming magkita. Naging malihim na rin siya sa akin at piling-pili na ang mga kwentong kinikwento niya. Ano bang pwede kong magawa sa iyo? Kung pwede sana, alagaan mo ang anak namin ni Rafi, Leonora, pakiramdam ko. Hindi na ako magtatagal. Biglang nag-init ang sulok ng aking mata at napailing-iling sa kanyang sinabi, hanggang ngayon pala biro pa rin ito. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Pabiro ko siyang tinampal. Halika ka nga sa kusina at pagtitimplahan kita ng gatas. Saka ko siya ay nalalayan sa pagtayo. Napapansin kong hirap na siya sa kanyang kalagayan. Nang maibigay ko sa kanya ang gatas na tinimpla ko, tumingin siya sa akin bago niya ito ininom.
Isa kang tunay na kaibigan, Leonora. Gumuhit ang mapait na ngiti sa kanyang labi at nagbabadyang pamatak ang kanyang mga luha. Hey, no crying, okay? Makakasama sa baby mo. Mabilis na saad ko at umupo ako paarap sa kanya. Binigyan ko siya ng masayang ngiti at gumanti naman siya, pero alam kong may pait at sakit ang ngiting yun. Parang gusto kong pagmumurahin sa isip ko ang lalaking walang hiyang bumuntis sa kanya. Hindi ba kami magiging pabigat ng anak ko sa'yo, Leonora? Ginanap niya ang kamay ko. Of course not. Alam mo naman na ikaw lang ang pamilya ko, di ba? You can stay here forever if you want. Baliw ka talaga. Pabiro akong tumawa para hindi siya mailang sakin. Nang matapos niyang inumin ang gatas na tinimpla ko sa kanya, inakay ko na siya patungo sa kwarto ko. Kinuha ko rin ang dalang bagahe niya at dinala ito sa loob. Hindi ko naman siya papayagan na siya ang magbitbit. Heto, napatingin ako sa kanya nang iabot niya sa akin ang brown envelope. Kinuha ko ito at tiningnan ang nasa loob. Puro mga pictures ang laman. Nalaman kong picture nila ito ni Rafi at kitang-kita ko ang pagmamahalan nilang dalawa sa mga larawan. Ang gwapo niya, di ba? Humagik-hik siya nang kunin niya ang isang larawan nilang dalawa. Nagkakilala kaming dalawa nung minsang nalasing ako sa party at siya ang naghatid sa akin sa apartment. After that incident, naging magkaibigan kami at nauwi sa pagmamahalan. Tila kinikilig pa siya habang inaalala ang nakaraan, pero agad din naglaho ng haplosen niya ang kanyang tiyan. Gloria, magpahinga ka na pagod ka na at kailangan mo nang magpahinga. Tumango siya at ainalalayan ko ulit siya para humiga ng maayos sa malaking kama ko na kasya ang dalawang tao. Inabot ko na rin ang kumot at kinumutan siya. Ilang sandali pa'y pinikit niya ang mata at tuluyang nakatulog. Kinuha ko ang brown envelope at simulang tingnan ang mga larawan. Sa nakikita ko, mayaman nga ang lalaki, ayon na rin sa kagwapuhan nito. Tiningnan ko isa-isa hanggang may isang kumuha ng aking atensyon. Napatitig ako sa lalaking nasa larawan, biglang sumikdo ang puso ko habang pinagmamasdan ko ang matitiim na titig ng lalaki, ang makakapal na kilay na bumagay sa may kasingkitang mata, matangos na ilong at mapupulang labi ang kumuha ng atensyon ko, kaya di ko mapigilan ang sarili ko nang tingnan ang likod ng larawan. Miguel Ventura, halos pabulong lang itong lumabas sa aking bibig. Sino kaya siya? Ewan ko ba, bigla akong nakaramdam ng di mapapaliwanag na damdamin sa lalaking kaharap ko ngayon sa picture. Para bang nahipotismo akong pagmasdan ang mukha niya at titigan yun buong magdamag. Kung di pa tumunog ang phone ko, di ko maigawang agawin ang titig na ginawad ko sa picture na hawak. Hindi na ordinaryo sa akin ang makakita ng gwapong lalaki, normal na ito para sa tulad ko na nagtatrabaho sa isang kumpanya. Halos lahat yata na nakikita ko araw-araw, kalahi ni Adonis. Pero ang di normal sa akin, yung makaramdam ng kakaiba sa lalaking sa picture ko lang nakita. Binalik ko agad ito sa pinaglalagyang brown envelope at dahan-daang humiga sa tabi ni Gloria, ingat na ingat para di siya magising at maalimpungatan. Bahagya pa akong napabuntong hininga ng sulyapan ko ang malaking umbok ng kanyang tiyan. Nakikita ko sa hitsura niyang kahit payapang natutulog, may hinanakit at sakit na umalipan sa kanyang pagkatao. Good night, Gloria, pabulong na wika ko at pinikit ko na ang aking mata. Kinabukasan, nataranta ako nang mag-isnan kong umiiri sa sakit ang aking kaibigan. Hawak niya ang kanyang tiyan at mukhang mangganganak na yata siya. Bigla akong nalito kung ano ang una kong gagawin, ang alalayan siya o ang tatawag ng ambulansya. Leonora, manganganak na yata ako. Gahol akong napatayo at agad na sinuot ang tsinelas. Nakapejama lang ako, pero dahil sa katarantahan ko ng umagang yon, di na ako nagbihis. Mabilis na akong tumawag ng kapitbahay para tulungan kami. Sakaling mawala ako, Leonora, alagaan mo ang anak ko. Hirap na sabi niya nung pinagtulungan kami ng kapitbahay para madala siya sa kalapitang hospital. Pwede ba, huwag kang magsasalita ng ganyan? Kahit naiinis, di ko na lang pinansin yon. Hindi ganito ang pagkakilala ko sa kanya. Tanda ko, isa siyang matapang, palaban at kailanman ay di nagpapaapak ng sinuman. Pero dahil sa umibig siya, lahat ng iyon ay tila bulang naglaho. Nakakabaliw nga naman talaga ang pagmamahal, kaya minsan sa buhay ko, hindi ako sumubok. Pagsapit ng hospital, agad kaming pinagkaguluhan ng mga attendant. Ako ang kinakabahan sa kaibigan ko at abot-abot ang dasal na sana ay makaligtas siya. Napapikit ako nang ipinasok na siya sa isang room. Gusto ko sana siyang sundan sa loob para bigyan ng lakas ng loob, pero hindi ako pinayagan.
Saka naman ako kinausap ng doktor matapos matingnan ang kalagayan ng kaibigan ko nung lumabas ito. 50-50 ang chance na mailigtas ko ang kaibigan mo, Miss Ronquillo, pagtatapat nito sa akin. Tila binagsakan naman ako nang marinig ko yun. Dok, sayo ko na po iaalay ang buhay ng kaibigan ko, pakiusap po, gawin niyo ang lahat para iligtas silang dalawa. Matapos namin mag-usap ng doktor, nagdasal ako ng taimtim na sana'y makaligtas si Gloria, siya lang ang bukod tanging pamilya ko. Pero nang lumabas ulit ang doktor at sabihin sa akin ang nangyari, dalawang masaganang luha ang bumagsak sa aking mata, hindi din inag ng Panginoon ang dasal ko. Hilam na hilam sa luha ang aking mata habang pinagmamasdan ko ang napakalusog na sanggol sa nursery, lalaki ang anak niya at ni Rafi, larawan ng kasiglahan at pagmamahal, kung alam lang sana ng sanggol na ulila na ito, nawala na. Itong ina, pangako ko Gloria, aalagaan ko ang anak mo, aalagaan ko ito, pipi kong dalangin, halo-halo ang naramdaman ko at masakit para sa akin ang iwan ako ng taong kinilala kong kapatid at pamilya. Matapos kong mabigyan ng maayos na libingan ng aking kaibigan ay umuwi na ako, dala ang bata, ng araw rin yon. Nagpaskal ako ng karatula sa labas na naghahanap ako ng yaya para sa bagong silang na sanggol, sakto naman na may nag-apply kinahapunan kaya tinanggap ko ito. Wala kang tanging gagawin kundi ang bantayan at alagaan mo ang anak ko, Lucy, inako ko ng anak ang walang muwang na sanggol, walang makakaalam sa lihim na ito kahit na ang pamilya o ama nito. Miggy Ronquillo ang pinangalan ko, kinuha ko sa pangalan ng lalaking nasa picture. Wala akong maisip na pangalan ng mga sandaling iyon kaya ito ang ginamit ko. Upo ate, ipangako mong di pababayaan si Miggy. Tumango ito at ngumiti, ipapangako ko, ate, maluwang kong tinanggap ang bagong kasambahay ko ngayon, siya ang maaaring sandalan ko sa mabigat na tungkulin na iniwan sa akin ni Gloria, parang sa isang iglap lang, nagbago ang lahat. Pero sisikapin kong may taguyod at mapalaki ng maayos ang bata ngayon nasa akin na ito. Sa simula, hirap ako sa pagbabantay kay Miggy. Ako ang nagpupuyat sa pagpapalit ng lampin at pagtitimpla ng gatas sa gabi. Kahit naman kasi kumuha ako ng yaya para sa anak ko, gusto ko pa ring alagaan siya tulad ng pinanggako ko sa kaibigan ko. Nagmistula akong tunay na ina ni Miggy. Sa araw, trabaho ang inaatupag ko at sa gabi, siya ang inaasikaso ko. Para kahit papaano, makapagpahinga si Lucy sa buong araw na pagbabantay. Nako, baby nagkakalat ka na naman ha, kunwari reklamo ko, kahit papaano, masaya ako sa pagdating ng munting anghel na dumating sa akin buhay. Ako na ang maglilinis sa kalat ni Miggy, ate, lumapit sa akin si Lucy at nagboluntaryo. Nang magsimulang humakbang si Miggy, naglulundag ako sa sobrang tuwa, kapag may sakit naman ang bata, para akong syunga sa katataranta at di malaman ang gagawin, halos tawagin ko ang lahat ng santo para gumaling lang ang anak ko. Kahit puyat ako sa pagbabantay sa anak ni Gloria, masigla pa rin akong gigising kinabukasan, papasok ng opisina at maagang uuwi para masilayan ang mukha ng tinuturing kong anak, kahit pagod ako sa pagtratrabaho buong maghapon, napapawi naman ito sa munting tawa at ngiti ng anak ko. Bahay-opisina ang naging routine ko araw-araw, kapag weekend naman ay ipinapasyal ko ang bata. Kahit hirap ako sa pagbabalanse ng gastusin araw-araw ay naging masaya na ako, makita ko lang na malusog at masigla ang batang nasa pangangalaga ko. Itinago ko rin ang brown envelope sa akin drawer, wala nang rason pa para ipaalam ko sa mga ito na nagsilang na ang aking kaibigan at nasa poder ko ang bata. May isang papel doon na naglalagay ng address at numero ni Rafi pero wala akong plano, pero ang picture ni Miguel Ventura ay kinuha ko at nilagay sa ilalim ng unan. Weird na kung weird pero nakaramdam ako ng paghanga para rito, pero hanggang doon lang aglahat. Alam kong kapatid ito ng lalaking nang iwan sa kaibigan ko. Halika kay Mommy, Miggy, masayang kaway ko sa akin anak na ngayoy nagsimula ng humakbang. Lahat ng panahon at pagmamahal ko ay sa kanya ko ibinuhos. Tuwang-tuwa ako nang masigla itong lumapit sa akin at yamakap, mahal na mahal ko ang batang to at parang sa akin sinapupunan na rin siya ng galing sa pagmamahal na pinukul ko. Itinago ko rin kay Lucy ang katotohanan, ang pagkakaalam nito, totoong anak ko ang bata at anak sa pagkadalaga, sa munting panahon na naging yaya siya ng aking anak, masasabi kong maaasahan talaga siya. Ate, mag-asawa na ho kaya kayo? Pabirong wika ni Lucy nang ligpitin niya ang mga laruan ni Miggy na nagkalat sa sala.
Nakangiting sinulyapan ko siya, mag-aasawa lang ako Lucy, kung may tatanggap na lalaki sa amin ng anak ko. Tiyak na meron, Ate No, sa ganda niyong yan, saka ang cute-cute pa ng baby niyo. Tumawa lang ako sa naging tugon niya, kahit papaano, malapit ang loob ko kay Lucy, dahil siguro siya ang kasama ko sa pagbabantay kay Miggy, ang cute-cute ba naman kasi ng anak ko kaya siguro malapit din si Lucy sa bata. Sa edad kong 24, wala pa akong naging karanasan sa pag-ibig. Inosenteng-inosente ako pagdating sa bagay na yan, dahil siguro nakafocus ang isip ko sa pag-aaral dati at ngayon sa trabaho. Pakiramdam ko, mukhang tatanda ako nitong dalaga ngayon may Miggy na sa buhay ko, sa kanya ko lang kasi binuhos ang lahat. Sa amin dalawa ni Gloria, habulin siya ng lalaki kahit na nung high school kami, kung kagandahan at kaseksihan ang pag-uusapan, hindi naman ako pahuhuli, pero sadyang di lang talaga malakas ang appeal ko at nerd ako dati. Matuling lumipas ang 3 taon, masayang sinalubong ako ni Miggy nang pumasok ako ng bahay. Mommy, masiglang-masigla na tumakbo sa gawi ko ang bata at niyakap ako ng mahigpit. Ngingiting-ngiti ko namang ginantihan ang yakap ng aking anak, "How's my baby?" Anas ko na kinintala ng halik ang noo niya. Parang kahapon lang, baby pa ito pero ngayon ang laki-laki na ng anak ko at napaka-cute pa. Fine, nag-cute eyes pa siya. Mommy, may binili ka ba para sa akin? Nagkunwari naman akong umiling at may nakalimutan ng tumingin sa kanya. Naku, nakalimot si Mommy na bumili ng paboritong siopaw kay baby. It's okay Mom, nakangiting pinisil niya at hinalikan ako sa pisngi. Napatitig ako sa kanyang mukha. Sinong mag-aakala na magkakaroon ako ng anak na sobrang bait at lambing, para talaga siyang anghel sa buhay ko at hindi ko hahayaan ang anghel na to na mawawala sa akin. Taran, mabilis kong itinaas ang supot na may lamang siopaw, makakalimutan ko pa ba ang paborito ng baby ko? Tuwang-tuwa na kinuha ito ni Miggy at niyakap ako ulit, "Thank you po." Sa kanya ako hinila sa isang kamay, "Come mommy, I show you something." Nakangiting sumunod na lang ako sa aking anak gayon din si Lukina may ngiting nanunood sa amin dalawa, "Ano ba yun baby?" Sandali siyang huminto at hinarap ako, "Mommy," tila nagmamaktol niyang saad, "I'm not a baby anymore, see, I'm a big guy now." Naimiwang pa siya na ikinahagikik ko. "Asus, big guy na raw, para sa akin, baby ka pa rin." Nagpout lips naman siya at hinayla ko ulit. Humantong kami sa sala na kung saan may nagkakalat na papel at crayons, mula sa ibabaw ng maliit na mesa na sadyang binili ko sa kanya para dito siya magsusulat o kaya'y mag-drawing. Bumitaw siya sa akin at may kinuha sa ibabaw ng kanyang mesa. Here, masayang presenta niya sa isang bond paper na may nakadrawing na isang bata, nanay at tatay. Napatulala naman ako sa kanyang pinakita, hindi agad ako nakahuma kung anong sasabihin sa kanya. Ako yung nasa center, si Mommy sa left at si Daddy sa right, di nawawala ang saya niya habang nag-demonstrate siya sa harap ko. Napatitig ako sa kanya at yumukod para magpantay kami. "Miggy, baby," kinuha ko ang kanyang ginuhit at tiningnan yun, "Napakaganda ng drawing mo pero," nagtaas ako ng tingin at hinaplos ang kanyang buhok, "Si baby ay walang daddy, it's just mommy and baby." Napatitig siya sa akin at mumiti, "It's okay mom." Kinuha niya ang bond paper na hawak-hawak ko at pinunit ng dahan-dahan kung saan parte yung tatay nakatayo. "Here, just mom and me, happy family." Saka ako niyakap. Naluluhang niyakap ko rin siya ng mahigpit. Wala na akong masasabi pa sa pagkakaroon ko ng batang to sa buhay ko. Sa murang edad niya, tila naiintindihan niya ang lahat kahit ang totoo. Hindi ako ang kanyang tunay na ina at may ama siya. Maluhaluhang nakatingin naman sa amin si Lucy. Sumisinghot pa ito at nagpapahid ng mata. Kinagabihan, katabi ko ang bata sa higaan. Ang apartment na kinuha ko kasi, may 2 kwarto lang at kasya lang kaming 3. Normal na pamumuhay para sa isang tulad ko, na kumakayod para sa sarili ko at sa aking anak. Matapos ko siyang kwentuhan ng bedtime story, nakatulog na siya at himbing na himbing sa pagkakapikit, agad ko siyang binigyan ng isang masuyong halik sa noo. Kapag ko ay humiga na ako ng maayos at niyakap si Miggy bago ko pinikit ang aking mata para matulog. Pero tila mapagbiro ang gabi sa akin. Nakikita ko ang imahe ni Miguel Ventura sa isip ko.
Ang matitiim nitong mga titig at makakapal na kilay ay tila nangungusap sa kinakunin ang kanyang larawan na itinago ko sa drawer. Di ko na ito inilagay sa ilalim ng unan dahil sa ginawa kong iyon dati, gabi-gabi ko siyang napapanaginipan. Inisa kong nagmulat ng mata at bumangon. Bahagya pa akong napasulyap sa mahimbing na natutulog na si Miggy bago ako bumaba ng kama at tinungo ang drawer sa isang tabi. Matapos kong makuha ang larawan, tinitigan ko yun ng matagal at ando na naman yung pakiramdam na lumalakas ang pintig ng puso ko kapag dumadapo ang mata ko sa mga mata nito. Malaya kong hinaplos ito at dinala sa dibdib ko. Nakaramdam ako ng kakaibang saya bago ako bumalik sa kama at humiga ulit. Nakatulog ako ng mahimbing sa gabing iyon na yakap-yakap ang larawan ng lalaki. Nagulat pa ako kinabukasan nang mag-isnan ko ang anak ko na nakatingin sa akin. Ang aga niya yatang nagising ngayon. Agad niya akong binati ng good morning at kinintalan ako ng halik sa mukha. Ang aga yatang nagising ng baby ko. Tumitig siya sa akin at tinuro ang yakap-yakap kong bagay. Saka ko lang na-realize na nasa dibdib ko ito ang picture ni Miguel. Si daddy po ba yan? Napaawang na lang ako ng bibig at hilaw ng umiti. Naglilikot ang aking mata at mabilis na tinago iyon sa ilalim ng unan. Iniwan ka ba niya mama? Inosenteng patuloy niya. Yes, ewan at kung bakit ito ang lumabas sa bibig ko. Dapat sana di ko na kinuha yun kagabi. Mabilis akong niyakap ni Miggy ng sobrang higpit. Don't worry, Miggy's here. I won't leave mom like dad did. Napakagatlabi ako sa mga inosenteng salita na binitawan ng anak ko. Di man ako ang kanyang ina pero di ko mapigilan lumuha. Kung nandito sana ang kaibigan ko, ganito siguro ang mararamdaman niya. Napakabait na bata at para na siyang matanda kung mag-isip. Thank you, baby, mahinang osal ko.